Praise God! Pwede na po kayong makaupo sa inyong mga lugar. At ako lang po ay nakikiusap na habang tayo po ay nag-worship service o habang nakikinig ng sermon, nawa po hindi ito ang time na kayo kumain, hindi ito ang time na magluto ng popcorn, uminom ng Coke, hindi ito ang time na kayo mag-relax na parang nanonood ng movie. Remember, we're worshiping God. Amen po ba tayo doon? Sumasamba tayo sa ating Diyos. Sinasamba natin ang kanyang dakilang presensya sa ating buhay. Saan man tayo naroroon, mga minamahal ng Panginoon, nandito lang tayo sa mundo na nasa kamay ng Diyos. Hindi tayo magkakalayo sa harapan niya, sa presensya niya. Hindi tayo magkakalayo. Tayo magkakasama, magkakalapit at nasa kamay niya. At sa kanyang lahat ng kapurihan. Amen po. At salamat sa Diyos, bago pa nangyari ang lahat ng ito, kumpleto na ang kailangan natin. May fiber optics, malakas ang wifi, mayroong technology, may technician, may IT. Wow! Binigyan na ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Amen ba tayo doon? At kayo mga narariyan sa mga lugar ninyo, kung kayo wala rito sa Pilipinas, mas marami kayong pagkain dyan. Mas marami kayong mabibili sa lugar ninyo. Mas magaang ang buhay kaysa sa rito. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Amen po. At kami na naririto, kung kayo naririto sa looban at nakikita ninyo kami, kayo inggitan nyo kami. Nandito kami sa isang ektarya na parang park. Pagkakakain namin ng dinner, naglalakad kami rito. Walang COVID dito sa loob. Dito ay payapang-payapa. Dito, pwede kang mag-bike, pwede kang mag-basketball, pwede mo magawa ang mga gusto mong gawin. Mga nalangin ka, kahit sa sulok, wala kang pangamba. Ngunit, ang pangamba ay pagpili ng isang tao kung nawawala siya sa presensya ng Diyos. Ang simula po ng ating message, para doon sa mga hindi pa po nakakaalam, balik po na tayo doon, na ito po ay sinimulaan natin nung New Year's Eve, na experiencing plenty in 2020, at matapos nating i-declare ito, eto na, nagkaroon na tayo ng mga pagsubok. Nagkaroon na tayo ng mga difficulties. Nawawala ba ang ma-experience natin ang plenty pag meron tayong mga struggles at meron tayong mga difficulty? Of course not, sapagkat yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay meron kayong kapighatian. In the world, you shall have tribulation. You will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Napagtagumpayan na niya, kaya be of good cheer. Tayo po nasa posisyon na ng tagumpay. Hindi tayo nag-i-struggle para magtagumpay. Tayo po ay nasa posisyon na ng katagumpayan. Amen po. Kaya ang mensahe po natin ngayong umaga, ang title po nito, New Thinking About COVID-19, Part 3. Bakit Part 3? Kinakailangan ko pong susugan ito. Kailangan pong maintindihan natin kung paano natin ma-overcome ang invisible enemy na ating pong kinakaharap ngayon. Meron po tayong tinitingnan na update. Ito po ang latest report ng DOH, yung local. Ito po. Nung last Saturday, 4 p.m., akin pong isinyer sa inyo na noon ay 1,075 ang confirmed case, ang death 68, ang recoveries 35. Makalipas lang ang 7 days, tingnan po, ang confirmed cases sa Pilipinas lang. 3,094 ang confirmed cases, death 144, 57 ang recoveries. So meaning ito pong increase natin ito, nag-increase na tayo kagad sa loob ng 7 days ng 2019. At ang namatay ay 76 na dagdag, kaya 144, at 22 ang nakarecover na naging 57. Ang totoo po niyan, hindi naman napakasama po itong pangyayari na ito. Hindi ito napakasama. Sa population ba naman ng Pilipinas, kung ilang milyon ang tao sa Pilipinas, 3,094 lang ito. Nag-guess yung sinasabi ko, napakarami mga tao na mamatay sa iba't ibang karamdaman. Now, ang kaibahan lamang nito, madali itong makahawa. At pag nahawa, walang gamot. So ito ang kaibahan. At ito ang pinangangambahan ng buong mundo. Ang score ng buong mundo, ang kanilang data, ang datos nila, ay much, much bigger than this. And they expect more to come.
Saan kaya ito matatapos? No one knows. Only God knows kung saan matatapos ang lahat ng ito. At para dito sa problema na ito, mayroon 3 approaches tayong pinagmamasdan dito. Inoobserbahan natin ito kung paano ang approach ng gobyerno, paano ang respond ng community, at paano naman ang role ng church. Itong 3 ito ay napakahalaga na makita natin. Ang government po ay walang solid na pamamaraan o solid solution para nila ma-determine kung saan ito mag-e-end. Lahat ay prediction. Ang concern ng maraming mga bansa, lalo na yung mauunlad na bansa, at pati bansa natin, meron tayong economic concern. Pinoproblema natin ito sapagkat pag nag-lockdown, ang solution po rito kung wala itong remedy para dito sa virus na ito na vaccine lamang dahil wala namang gamot ng virus. Vaccine ang kailangan, pangontra para tayo maging immune para dito sa virus na ito. Years bago ito madiskubre, bago ito maimbento ay taon. Hindi bababa sa 18 months, 1 year and a half. So nakikita natin sa loob ng 1 week kung gaanong in-increase at kung gaano ang namatay. Na-imagine nyo ba sa loob ng 18 months o 1 year and a half? Pero yun ang pinakamadali, yun ang the earliest na maaring madiskubre nila. Sila ay pawang naghahanap na ng solution dito. Vaccine. Pero mga minamahal ng Panginoon, tulad ng aking na-share na sa inyo, noong pong 1918, nagkaroon na tayo ng pandemic. At yung pandemic na ito is the worst na pandemic na nangyari sa buong mundo. At na-mention ko na rin sa inyo na ito naman ay may kinalaman sa physical death. Na ang sinulusyonan sa atin ng Panginoon ay itong kamatayan, sinulusyonan ng Panginoon. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So nakita ko na akin pong isinyer sa inyo na ang kaloob ng Diyos, ang gift of God ay life. Ang kabayaran ng kasalanan ay death, kamatayan. So meaning po, if there is no sin, there will be no pandemic, even in the past, even in the Old Testament, even sa history. Nangyari pa ang lahat ng ito dahil ang mga tao ay hindi naging maingat sa pag-handle nila ng kanilang malinis na pamumuhay. Ulitin nga yung word na yun, malinis na pamumuhay. Concern ang Diyos. Maging sa pagdumi ng tao nung kapanahonan na yon sa Old Testament, ang tawag doon ay feces, yung feces, mali ang aking pronunciation, F-E-S-E-S, ay kinakailangang humukay ka ng 6 inches at doon mo isyot at tatakpan mo. Concern ang Diyos sa cleanliness. God is the God of order. Siya ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Kaya dahil sa kapabayaan ng tao, dahil sinisira ng tao ang kalikasan, dahil sinisira ng mga tao, maging ang ating pong atmosphere, ang kalangitan. Nakikita natin dito na dahil dito, nagkakaroon tayo ng ganitong mga karamdaman. Dinadalaw tayo ng mga pandemic sa iba't ibang level, sa iba't ibang panahon. At nakaka-experience ang tao ng ganitong kapighatian sa kanyang buhay. Ngunit hindi tayo nag-iisa, mga minamahal ng Panginoon. Sinulusyonan ng Diyos ang ating mong kakaharapin pa lamang. Ang Diyos ay Diyos na naghahayag ng katapusan. Kung natatandaan niyo po yun, sa Isaiah 46, verse 10, ang Diyos ay naghahayag ng katapusan sa simula pa lamang, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Siya ang Diyos na naghahayag ng wakas mula sa pasimula. At mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. English, okay, tinan niyo. Declaring the end from the beginning and from ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure.
Ang Panginoon ay may magandang plano sa bawat tao. Ang Panginoon ay may magandang, He is a good God. Amen ba tayo nan? Pinatunayan niya ito sa cross. Nung nagkatawang tao ang Diyos, sa katauhan ng Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, na naging anak ng tao, ang purpose ng lahat ng iyon ay i-lead tayo, i-guide tayo at bigyan tayo ng example, ng model. Siya ang ating model na dapat tularan. Binigyan niya tayo ng halimbawa at ito'y dapat nating tularan. So, amen po ba tayo doon? Sabay-sabay po basahin natin to. Sabi ni Jesus, "For I have given you an example that you should do as I have done to you." Kailan tayo higit na nakakaroon ng pagbabago sa ating karakter? Tingnan ninyo. Para sa kabutihan, tinutukoy ko. Yung karakter na nababago tungo sa kabutihan. Sapagkat nababago rin tayo, ang karakter natin nababago rin sa pamamagitan ng kasaganahan. Pero yun ay negative ang pagbabagong yun. Ang yumayaman, mas lalong nagiging materialistic. Ang binebless ng Lord, lalong nakakalimot ng kanyang commitment. Nagigess niya sinasabi ko. The more you get, the more you want. Pero, ang tinutukoy ko rito, yung karanasan. Pag tayo po merong karanasan, pag meron tayong struggles na dinaranas, alin ang mas nakapagtuturo sa atin? Hindi po ba yung karanasan na tayo ay merong pinagsisikapan? O yung karanasan na meron tayong pinagtatagumpayan? Yung tayo merong iisang kinakaharap, meron tayong iisang pinagtatagumpayan. Pag tayo nagkaganon, tayong lahat ay nagkakampi-kampi. Pagka nagkaganon, yung magkakaaway, nagiging magkakampi-kampi. Ang mga anak ng Diyos, dapat ay maging ganon. Hindi yung sila ang nag-aaway, sila ang nagtatalo, at sila naghahanapan ng buta sa isa't isa. Amen po ba tayo doon? Now, bibigyan ko po kayo ng isang saying. Ito po ay sinabi ng isang ancient Greek physician na si Hippocrates o Hippocrates, depende sa iyong nasyon kung paano mo i-pronounce. Okay, now, pero ito ang kanyang sabi, for extreme diseases, extreme methods of cure as to restriction are most suitable. For drastic situation, ito, akin na lamang ito, pero kopya sa kanya. For drastic situation, we need drastic solution. For emergency situation, we need emergency solution. Mga minamahal ng Panginoon, ang solution na yun, ang tawag ay change. Change of lifestyle. Merong mababago sa ating lifestyle. At lahat ang mga tao sa mundo is not happy. I mean, lifestyle mo. Pagkatapos ng worship service, kumakain sa restaurant. Kumakain sa magagandang restaurant. And nag-guess ba? Kumakain sa mga iba-ibang restaurant na sige, sa Korean muna tayo, di sa Vietnamese naman tayo. Kaya, lahat ay tinitikman. Buffet dito, buffet doon. Meron tayong change na ang lahat ay hindi gusto yung change na yon. Meron tayong changes na drastic. Meron tayong change na extreme, ang method of cure. Meron tayong change na nangangailangan ng restriction sa ating movement. Social distancing. Galit-galit muna tayo. Maraming hindi nakakagusto rito. Sino ba masaya rito sa nabagong lifestyle? People, by nature, hate change. Ayaw ng change ng mga tao. Pero ang tawag dito ay flexibility. Paano tayo nakaka-adapt sa ganito? Now, kailangan natin, tinan niyo po itong ancient Greek physician na ito na si Hippocrates. For extreme diseases, extreme methods of cure, as to restriction, are most suitable. Kailangan natin dito, wala tayong immediate solution, kailangan natin dito ang social distancing. Dahil wala naman ditong vaccine. Kaya ang approaches ng government, nag-iisip siya ng kung ano-anong pamamaraan, kung paano niya ito mapagtagumpayan.
Merong overreaction, merong delayed reaction. Nakita niya, pinexplain ko nung nakaraan. At ang pawang lahat ng ito ay experimental. Kaya isa pa, experimental. Mas malakas pa doon, experimental. So meaning, hindi ito talaga solid solution. This is subject to change anytime. Kaya may confusion ang tagapagpatupad. May confusion yung mga barricades, yung mga PNP. May confusion sila sa distribution ng food. Magbibigay kami ng 200 billion pesos para sa pagkain. For millions of Filipinos, di 8,000 pesos lamang isang family. Muna sa presidente, pag bumaba sa gobernador doon, nababa ng kaunti, nagiging 6, pagbaba pa uli sa barangay, nagiging 2 na lang. I hope masolusyunan po yan. Pero tingnan niyo po yung pamamaraan na yon. Because of corruption. Government is not necessarily Christian government. Sa Isaiah 9:6, ito po, si Jesus Christ, siya po talaga ang nasa shoulder niya, nasa kanyang pangangasiwa, ang government. Sabi rito, tingnan niyo po, Isaiah chapter 9 verse 6, "For unto us a child is born, unto us a son is given." Sabi yung word na yun, a son is given. Si Jesus, the Son of God, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Lakas natin to. Prince of Peace. Oh, isa pa. Prince of Peace. Isa pa. Prince of Peace. Prinsipe ng security. Prinsipe ng kasiguruhan ng puso, ng kalooban. With Jesus, you have peace. With Jesus, you're so secured. Without Jesus, you are insecure. Without Jesus, ang tagapagpatupad ng batas will be insecure. Magkakaroon ng chaos when you are insecure. Ang insecure na tao, gumagawa ng maraming bagay na hindi ipagkakasundo. When you are insecure, you have jealousy. When you are insecure, pagka meron kang insecurity sa heart mo, then you will fight even your friend because you envy your friend. But when you are with the Lord Jesus, you have peace because He's the Prince of Peace. When you have peace, you have security in your heart. You are so secured in Him. Amen po. Whew. Napakabuti ng Panginoon. Bawat tao kailangan si Jesus. He is the bread, necessity, bread, pagkain. He is the light. Na-imagine niyo po ba yung light, yung sunlight? Naisip nila ito nung time na yun, nung panahon ng pandemic ito ng tuberculosis. Nagbibilad sila sa sunlight. Baksak po ang aking vitamin D. Naisipan ng doktor ko na ipacheck niya ang aking vitamin D. Bababa ang aking vitamin D. Kaya every morning, nagbibilad ako. Every single morning. Ang nahalata ko ngayon, energetic ako. Ang nahalata ko ngayon, mas maraming nababago sa akin. Dahil nung nagsimula ako magbilad, kasi wala namang pong tao rito sa church. Nakahubad ako dyan, paikot-ikot ako, nagbabike, naglalakad. Wow! Nakakatulong sa atin. Yung lockdown, ito ang time na yung mga busy. Tama? Isang family. Si mommy may business, si daddy may business. Puro business. Walang time sa family. Hindi ba? Pag lockdown, you have more time for one another. You have more time for God. You have more time to read the Bible. You have more time to pray together in your house, in your home. But what do?
Namamatay sa lungkot, namamatay sa pagiging boredom. So hanap ng mapapanood na movie, kung ano-anong movie. Mga minamahal ng Panginoon, ito ang time para tayo mag-unite. Ito ang time para magkaroon ng unity ang mga anak ng Diyos. Ito ang time para magkaroon ng united prayer ang mga anak ng Diyos. Ito ang time para ang mga padre de pamilya kalapin ng kanilang mga anak at magsimula silang magbasa ng Bible at magkaroon sila ng Bible study. Training will not stop. Worship will not stop. Praising God will not stop. Intercession will not stop. What about you? Kaya walang dapat maka-stop sa mga anak ng Diyos. We will keep on doing the purpose na tayo nilikha ng Diyos para sa lupa. Kaya tayo naririto pa at wala pa tayo sa langit. Anyway, kung namatay naman tayo, sa langit naman tayong lahat. If you are in Christ, amen ba tayo doon? Yes? Now, ano ang dapat nating gawin? Amen po. The role, our role as a church. After we identify the real enemy, ang real enemy din identify natin noon last week, sin. Alisin mo ang sin, walang pandemic. Alisin mo yan, wala. Walang salot. Walang plague. Sabihin yung word na yan, plague. Whether this be natural o ito ay man-made. Sabihin yung word na yan. Kung ito man ay man-made, huwag na tayo magsisihan. Magsama-sama na lang tayo na pagtagumpayan. Whether ito ay man-made, ang nasa likod noon, devil pa rin. Amen ba tayo doon? Yes? Si ano mismo nagsabi? Si Xi Jinping mismo nagsabi. Sabi niya, itong demon ng COVID virus. Narinig ko sinabi niya yon. The demon of COVID virus. So siya nare-recognize niya. Hindi naman siya believer. Nare-recognize niya na mayroong demon sa likod na ito. Mayroong nasa likod nito kung bakit ito ay umaatake sa mga tao. Sabi ni Jesus, tayo po sa John 10:10. Okay, ready? Okay. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Sabi niya, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. How can life be abundant sa mga sitwasyong walang makain ng mga tao? Nagigis yung sinasabi ko. Mga churchmate natin, walang makain ng mga tao. See, meron daw sa Pilipinas na may pinakamabaksik na pandemic. Hindi ito yung COVID. Ang sabi rito, sabi ng marami, Nupira virus. Alam yun, Nupira virus. Alam niyo mga Pinoy, yan ay baha, ginagawa swimming pool yung baha. Taliligo sa baha. Yan ay may baha namamangkayan, tapos yung mga taong nasa balcony nila, oh pare, daan mo na. Namamangka sa baha. Nag-e-enjoy sila. Alam niyo mga Pinoy, madaling maka-adapt. Pero hirap silang maka-adapt sa gutom. Nagkakagulo. Pagka ang gobyerno medyo nagtagal sa kanilang ayuda, yung kanilang distribution of food. Pag po sila na-delay doon, paano naman ang buhay nila? Nagigis nyo man sinasabi ko. Tapos, i-extend pa raw itong lockdown. For you guys na nandiyan kayo sa abroad, maaaring ito hindi mahirap sa inyo. But remember niyo po, tandaan, alalahanin niyo po ang mga kapatid natin. Nagigis niyo ako. Meron tayong isang kapatiran. Pinuntahan ako, tinawagan ako kahapon. Kanya, Pastor, ako po hindi mayaman. Pero sa biyaya po ng Panginoon, gusto ko pong tumulong, pero hindi po ako mayaman. Sabi ko, kayo ba'y kumakain ng 3 beses maghapon?
Ay, opo naman, pastor. Meron pa kayong merienda. Sa umaga at sa hapon, di 5. Sabi, hindi po, pastor, 4 lang kami. Isa lang ang merienda namin. Okay, meron kayong 5 damit na pinagpapalit-palit. Ay, meron din po, pastor. Meron nung kayong SUV. May refrigerator kayo. Di mayaman kayo. Kasi ang mga tunay na mahirap, wash and wear. Pagkahabang naliligo, yung underwear, lalabahan na niya. Sasampay. Pagkatapos niyang maligo, ipapagpagdalag, susuot uli. Ay, ganun ang talagang tunay na mahirap. At ang pagkain nila, limitadong-limitado. Sa kalimitaduhan, sinasabit na lamang yung tuyo. Tapos inaamoy na lang, sabay subo ng kanin. Pagkatapos, pag yung anak niya napadikit ang ilong doon sa tuyo, sasabihin, anak, wag mong papakin ng ulam. Ay, ganyan sa Pilipinas. Hindi po madali ang buhay dito. Nung umuwi ako, nung nagsimula akong humayo sa mga bulubundukin at sulok-sulok ng Pilipinas, nakita ko ang problem sa atin, bansa. Hindi po ganun kaayos ang pamamahala ng Department of Agriculture. They are not supporting food supply of the Philippines. Hindi po. Excuse me kung may nakikinig po sa inyo na tinatamaan kayo, pero sa halip na kayo magalit sa akin, take this as a challenge. Ma-challenge po tayong lahat. Sapagkat sa akin pong nakikita, yung pong akin nakikita, yung pong naobserbahan ko, yung pong kinukwento ko, ang mga magsasaka, ang lahat ng kanilang ginagamit, utang. At ang tubo, 10% a month. A month. Ay 4 na buwan yan bago harvestin yan. Eh di 40% yun. Bago pa niya maani ito, ang kalahati noon, it goes dun sa kanyang financer. At yung financer niya, yun din ang bibili ng product niya sa kanyang presyo. Kaya hindi makakawala sa poverty ang mga magsasaka. At sa frustration ng mga magsasaka, ang bukirin nila, binebenta na lang, ginagawa na lang subdivision, industrialized, darating ang time, mahirapan pa rin tayo sa food supply. Hindi lamang pandemic ang mangyayari, famine. Ito'y magiging pangmalawakan ang famine. Sasabihin ng mga tao, end time na ito, na hindi pa ito ang end time. Ito ay patikim pa lamang ng end time. Sa nangyayaring ito, tulad ng sabi ng Panginoon, all things work together for good to those who love the Lord, to those who love God, to those who are the called, according to His purpose. May purpose ang Diyos sa bawat tao. And all things work together. Bakit nasasabing all things work together for good? Dito po na-activate. Dito po nagsisimula na makita natin kung sino ang tunay na leader. Sabi niyo, ulitin niyo na yun, tunay na leader. Pwede po bang i-share ninyo ng i-share itong aking sermon na ito? Tunay na leader. Sapagkat ang hindi tunay na leader, ang iniisip niyan kung paano siya mag-take advantage sa situation at kuhanin niya yung pagkain ng mga tao at hindi niya i-distribute ito ng maayos. If you are not a true leader, I am praying na sa Philippines po ay magkaroon ng tunay na leader. Na sa bayan ng Naik ay magkaroon ng tunay na leader. Na sa mga baryo ng mga bansa natin Pilipinas, magkaroon ng tunay na kapitan del baryo, tunay na leader. Ang leader ay hindi makasarili. Ang leader ay handang magparaya. So sabi po sa akin, nung kapatiran natin ito, tuloy ko po yung aking story. Na-divert ako. Salamat sa Diyos, matyaga naman kayo makinig sa akin di ba? Tsaka ako naman po, kung mag-preach, maigsi lang Alam mo, kilala niyo naman ako maigsi lang ako mag-share. Sabi niya, Pastor, kaya po, ako po ay magbibigay. At ang aking desire po, Pastor, inaalala ko po yung mga kapatiran. Gusto ko pong mag-distribute ng pagkain para sa kanila. Mahirap po para sa akin, kayo na po ang gumawa. Bibigay ko na lamang po yung pera. Salamat sa Diyos at meron naman tayong mga kapatiran na supplier naman ng bigas. So nag-order ako sa kanya. Makatulong man lang tayo. Kung hindi pa ninyo nararanasan ang magutom para po kayo makaisa ko at maunawaan niyo ako, pwede po bang kayong lahat mag-fasting ng 3 days man lang?
Yun yung fasting talaga. At isama niyo yung anak niyong maliit at tingnan niyo pa kayong umiiyak na siya, Daddy, bakit wala tayong food? Makikita mo kung gaanong kahirap na ang pagkain ay wala sa lamesa ninyo. So matapos po natin ma-identify ang culprit na ito, matapos natin ma-identify na ang tunay na kaaway natin ay kasalanan. Ang tunay na kaaway natin ay invisible. Culprit is the devil na siyang tumukso sa unang tao. Kung natatandaan niyo yung senior ko, sa pamamagitan ng isang tao, nag-spread ang kamatayan. Natatandaan niyo yun? Because of one man's sin, ito pong death is spread to all men because all sinned. Natatandaan niyo yan sa Romans 5:12? Okay, basahin natin. Okay, ready? Okay, go. Therefore, just as through one man's sin entered the world, and death through sin, and thus death is spread to all men because all sin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya siya ang ating solution, siya ang ating kailangan. So our solution is to turn to God. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of this earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. We need to turn to Jesus. Why? Because Jesus is the Prince of Peace. He is the source of peace. Amen po. Jesus is the source of peace. He is the Prince of Peace. Na tinignan natin kani-kanina lang. Yun ang tawag sa Kanya. Tunay na ma-experience natin ang peace is we turn our eyes to Him. Hindi yung mga data. Alam niyo, pinakikita ko yung data. Yung kung ano yung nangyayari sa buong mundo at kung ano yung nangyayari sa local, pinakikita ko po yun. Para makita natin na ito po'y papataas. At hindi alam kung saan mag-e-end. I want to encourage everyone to turn to God. I want to encourage everyone to turn to Jesus, the source of peace. Kasi when we look at this, when we look at the data, mga minamahal ng Panginoon, tayo mangangamba, tayo magwo-worry. Nagigess niyo ang sinasabi ko. Pinakikita ko yon para makita ninyo na merong solusyon. It keeps them going up, but, ang tingnan natin ay kung sino talaga ang nasa ibabaw ng lahat. God is always on top of every problems of the world. Siya lagi ay nangingibabaw. Sabi nga ni Jesus sa John 14:27, kaya maya lang uulitin ko uling paliwanag sa inyo. Tinan niyo to. Sabi ni Jesus, peace I leave with you. My peace I give to you. Ulitin yung word na yan. My peace I give to you. Isa pa. My peace I give to you. Not as the world gives do, I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. See, ang fear ay kawalaan ng faith kay Jesus. Sa sanlibutan may kapighatian. Sabi niya, laksan ninyo yung loob, I have overcome the world. Sabi ni Jesus sa 1 John chapter 5, verse 4, for whatever is born of God overcomes the world. See, in the world we have pandemic now. Okay, pero sabi dito, for whatever is born of God overcomes the world. Isa pa, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Fear is not of faith. Fear is out of faith. Amen po. No, sabi sa verse 5, sabi dito, who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God.
Kaya nililinaw na mabuti ni Jesus, sino raw ako ayon sa mga tao? Sino raw ang anak ng tao? Who do men say that I, the Son of Man, am? Tinan niyo yung kanyang question na yan. Who do men say that I, the Son of Man, am? Isa pa. Who do men say that I, the Son of Man, am? Ano ang tawag niya sa kanyang sarili? Son of Man. Okay, pero tinan niyo sinabi sa kanya. Okay. Sabi dito ni Peter, okay, sabi niya, he answered, ang sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Tinanggap niya ito, blessed are you, sabi niya, blessed are you, son of Simon Bar-Jonah, anak ni Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. So, in-reveal ito kay Peter, si Jesus Christ is not only a Son of Man, He is the Son of the living God. Amen po. Hindi siya basta tao lamang. Siya anak ng Diyos na buhay. At kung yan ang ating pananampalataya, yun ang ating faith, we will overcome the world in the name of Jesus. Hindi tayo mananatili sa worry, hindi tayo mananatili sa ating pangangamba, hindi tayo mananatili na we try to overcome the future. Pagtagumpayan mo kaagad ng future, we are not just designed to worry about the future because only God holds the future. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Ang future natin ay may kalakip na pag-asa. Hindi nasisiraan ng loob, hindi nawawalan ng pag-asa because God holds the future, not man. Amen pa ba tayo doon? Now, so to fight our invisible foe, we need the help of our invisible friend. At yun ay wala nang iba kundi ang God. Amen po. Yan ang sabi ni Jesus sa John 15:15. Sabi niya rito, no longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all things that I heard from my Father, I have made known to you. Ino-honor niyo ba ang idineclare ni Jesus sa kanyang word? No. Tumingin kayo sa akin. I'm asking you, do you honor what the Lord Jesus Christ have revealed in His Word? Ino-honor mo ba? Do you honor who you are in the sight of God in the name of Jesus? Do you honor the authority that we have the authority to trample on serpents and scorpions and all the powers of the enemy, and that nothing shall by any means hurt us? In Jesus' name. Do you honor His word that we can overcome? And they overcame Him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and that they did not love their lives to the death. We have this invisible foe. Meron tayong invisible na kaaway. Yes, invisible siya. Pero nakikita siya ng aking Ama. Nakikita siya ng aking Diyos. Nakikita siya ng aking Panginoon. To fight our invisible foe, we need the help of our invisible friend. Amen po. Yes. With Jesus, nothing is impossible. With God, all things are possible. And we must believe His word na hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan man, kasama natin siya maging sa huling sandali. Mga minamahal ng Panginoon, huwag tayong sumama doon sa grupo ng unbelieving believers. Ulitin niya ngayon, unbelieving believers. Huwag tayong sumama sa grupo ng unbelieving believers. Isa pa,
unbelieving believers. Huwag tayong sumama sa grupo ng unbelieving believers. You better start to doubt your doubts and believe your beliefs in Christ Jesus our Lord. Now is the time to stand in the faith. You must stand for something or you will fall on anything. Ang tatayuan natin, kung meron man tayong tatayuan, yun ang kanyang salita na talagang tunay nating maasahan. Kung ang tunay nating kaaway ay sin, at ang promotor ng sin ay ang devil, invisible enemy, dito natin mapapagtagumpayan ang devil, Revelation 12:11. And they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony. In Jesus' name you are bound. And they did not love their lives to the death. Hindi sila selfish. Natutunan, we were born selfish. Ipinanganak tayo selfish. Hindi mo na kailangan turuan ng bata kung paano maging selfish. Nagigets yung sinasabi ko? Mag-aagawan niya ng laruan na magkamuka, iba lang ang kulay. Mag-iinggitan niya sa dalawang damit na magkapareho, iba lamang ang kulay. Isa yellow, isa red. Gusto ko ng red, ayoko ng yellow. O siya, sige, palit na kayo. Gusto ko na ng red, ayoko na ng yellow. Mag-aagawan niya sa magkamuka, sa magkatulad. Nagigets yung sinasabi ko? Hindi niyo na kailangan turuang maging selfish. Hindi niyo na kailangan turuang maging makasarili. Ang isang bata. Pinanganak tayong ganon. Pero natututo tayo kay Lord Jesus kung paano maging unselfish. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya ibinilang ang sarili na ay Diyos. Nung makatawang tao siya, ibinilang niya ang sarili niya na parang isang alipin. Nakukuha niyo ba? Diyan sabi ko, na ang Panginoon, may pamamaraan siya na nais niyang matutunan natin. I have given you an example that you should do as I have done to you. Yun ang parang Panginoon. Sabay-sabay. For I have given you an example that you should do as I have done to you. John 13:15. At least man lang matandaan niyo itong verse na ito. Oh, to God be the glory. Amen po. Balik tayo sa Revelation 12:11. Okay, tinan niyo. Sa invisible enemy, kailangan natin ang invisible na kakampi. We need the invisible friend. And they overcame him. And they overcame him, the devil, by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Ang blood ay given as a cross. Ang cross ay bago pa tayo pinanganak, bago pa tayo isinilang. Ang cross ay bago pa tayo na born again at kumilala kay Jesus. Even before we were born, nakita na tayo ng Diyos. Bago pa ako pinanganak, noong 1950, bago pa ako pinanganak, nakita na ako ng Diyos. Noong naglalaro pa ako sa kiosko, nakita na ako ng Diyos. Noong naglalaro pa ako sa Sakatihan Field, hindi nyo na alam yan, nakita na ako ng Diyos. Naglalaro na ako ng bao, hindi nyo alam yan, ng kalderon, supo, tumbang preso, nakita na ako ng Diyos. Luksong tinik, nakita na ako ng Diyos. Nagigets yung sinasabi ko. Nakita ka na ng Diyos noon pa. At inihanda ka na para sa araw na ito. Amen ba tayo doon? They overcame him by the blood of the Lamb. Yun ang reason. Kaya binubuo ang kanyang dugo sa cross. Dugo. Sapagat ang buhay ay nasa dugo. Sabi sa Leviticus 17:11, okay, about the blood. For the life of the flesh is in the blood. And I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. Alam nyo, pag ang blood, ini-apply sa iyo, the blood, yung death ni Jesus at ang kanya resurrection, the blood, hindi ka too emotional. Hindi ka kakainin ng emotionalism. Yan ang nasa soul natin, emotion. Yung ating mind, yung ating emotion, yung ating free will, yan ang nasa soul ng tao. Nasa kaluluwa ng tao. Kaya
ito ang pinagtagumpayan. For the life of the flesh, okay, ready, basahin po natin muli. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. Solution ng God. The blood. Nung nagpadala ng plague, sabi ng God, pahiran ninyo ng blood ang hamba ng inyong mga bahay. Pagdaan ng salot, lalampasan niya pag nakita niya ang sign. So, when you believe Jesus Christ, you are covered with the blood of Jesus. You are cleansed by the blood of Jesus. You are victorious because of the blood of Jesus. No sin, no plague. Hello, radyo ba tayo? At niremedyohan ng God. There is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Hindi ka nakasama doon sa condemned sinners. There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Verse 2. For the law of spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Verse 3. For what the law could not do in that it was weak through the flesh. Kasi ang tao may kahinaan. Hindi naman niya kayang masunod ang law. Meron bang isa man sa inyo dyan na nakakasunod sa law ng 100%? Kahit magyabang hindi pa rin. Amen ba? Kahit ang pangalan mo ay si Perfecto, hindi ka pa rin perfect. Nobody's perfect in this world. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of a sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh when He died sa cross. Sabi doon sa Colossians 2:14, having wiped out the handwriting of the requirements that was against us, which was contrary to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Kaya nung tayo tumanggap kay Jesus, lahat ng sin natin, kasama niya na ipinako sa cross. Sinolusyonan ng Diyos ang hindi natin kayang gawin. God overcame sin for us. So therefore, kung in-overcome ng God ang sin, there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus, mga minamahal ng Panginoon. Yun ang ating covering. Yun ang makikita sa atin, blood. At pag nakita yung blood, anong gagawin ng plague? Passover. Amen? Tatama sa hindi mananampalataya. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Okay. Don't get me wrong. This is for everybody. So if you have not received Jesus Christ yet, now is the time to turn to the solution of God. Solution of God is Jesus Christ. Turn to Him. Paano ko tatanggapin si Jesus? How will I turn to God in Jesus' name? Paano gagawin ko to turn to Jesus? Napakasimple. Sa Romans 10:9, okay, tinan niyo po. It is very simple. Hindi ito mahirap gawin. It doesn't require any other means o kailangan pa tayo, hindi nagre-require ito ng marami ka pang gagawin. Sabi po rito, kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon. Kung ipahayag ng iyong labi si Jesus ay Panginoon, meaning, ang buhay mo nakasalalay sa Kanya sapagkat siya ang Panginoon. At mananalig ka ng buong puso na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. You just declare it. I now declare you as my Lord, my Savior, my King. Nasabihin mo lamang yon. Kung ipapahayag ng iyong labi, buong puso mong ipapahayag. Amen po. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Why? For with the heart, one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Tagalog uli. Okay.
Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon naliligtas. So yung declaration, yung inihahayag mo, kasi ang lumalabas sa bibig, laman ng dibdib, buong puso, yun ang hinihintay lang ng ating Lord. To admit that we cannot save ourselves. That we cannot do it on our own. That we need a Savior. Kailangan natin si Jesus na magse-save sa atin. Kailangan natin yung kanyang blood na ibinubo sa cross that was shed at the cross. We need the blood of Jesus. Why? Because life is in the blood. It is used for the atonement of my soul, the blood ni Jesus. So if we confess, if we declare, if we will pray this prayer, it is very simple. We will be saved. Now, let us say this prayer. Say this prayer with me. Dear God, thank you for loving me unconditionally. Thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to die at the cross of Calvary. Jesus, our Lord Jesus, thank you for the sacrifice that you have done for me. Thank you for loving me and dying for me. That even right now, I open my heart for you. I declare, I receive you, Lord, as my Lord, my Savior, my King. And thank you for giving me this opportunity. I am now a child of God, and my name is now written in the book of life because of the blood that you shed at the cross, because of your unconditional love for me. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. See, when you say that prayer, ito po, ang sabi sa 1 John 5, 11, 12, 13. Okay? And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Two kinds of people on earth. One has life, the other one does not have life. He who has life has the Son. If you have the Son, you have life. If you do not have the Son of God, you do not have life. Oh, amen. And in verse 13, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. To God be the glory. Amen. When we see the Lord, it is not because of our goodness. It is because of His unconditional love for you and me. Amen. Dahil mahal niya tayo, inibig niya tayo even before the foundation of the world. Sinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, present tense. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Kaya mga minamahal ng Panginoon, it is not about the law. It is about the grace of God given to us. And we will win the world because of the grace of God, because Jesus Christ is the grace of God. Amen. Amen po. Now, yun ang number one. Our solution is to turn to God. And number two, friends of Jesus attack the problem, not the person. Now that we have things to solve in this world,
Meron tayong pandemic. Kung tinanggap mo si Jesus at sinusunod mo si Jesus, tingnan nyo, you become His friend. Sabi rito sa John 15, verse 12 to 14, okay, this is my commandment that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. At ang commandment niya rito, and this is a new commandment, sabi niya, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Now, so if you are friends of Jesus, you will attack the problem, not the person. Tulad ng sinabi ko kanina, as I have told you earlier, the government is experimenting on the solution. They're trying their best to do whatever they think is right. Ang encouragement ng church is for us to submit to the authority of the government. Nagigess niyo ako? Without fighting. Amen. But the church should not neglect what we're supposed to do. Love one another. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Hindi siya matatakot na maging frontliner. If you work for the DSWD distributing food, you will not fear COVID. Because you know, this plague will just pass over you in the name of Jesus. Minamahal ng Panginoon, napakaraming mga nagugutom. At kung natatakot lahat ito, tinan nyo, sabi sa akin ng isang DSWD, sabi ko, Pastor, pwede naman po ako magsabi na medyo masama ang pakiramdam ko at ako'y nag-uubo. Oh, siyempre, ano kaagad siya? Self-quarantine. Hindi na siya magtatrabaho. Sabi niya, pag ginawa ko po yun. Kasi merong mga nurses na nasa frontline. At sinasabi ng kanyang mga parents, sabihin mo, masama ang pakiramdam mo. Sabi niya, pag ginawa ko yon, lahat kami ganun ang gagawin, sino pa ang mag-aalaga sa mga may karamdaman? You see, ang friend ni Jesus hindi natatakot. Nagigets niyo ba ako? Kung lalabas ka, may expose ka. Pag na-expose ka, you are putting yourself in danger. But ang danger is not for the believer. Hello, nandiyo ba tayo? Because we're covered by the blood of Jesus. Nagigets niyo ba ako? So how do you know if you are a friend of Jesus Christ? Well, you're willing to lay down your life for your friends. Ulitin natin. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. You are my friend if you do whatever I command you. So yung mga naandito ngayon na nagtitiis malayo sa pamilya at naka-quarantine dito sa loob, I salute you guys for helping us. I salute you guys for the continuity of the gospel of the Lord sa ating church. How can I possibly do it kung kami mag-asawa lamang ito? Pwede ba? Makaisa ko kayo. Palakpakan natin ang mga nandito ngayon at kasama ko na nagsiserve kay Lord. Palakpakan natin sila. God bless you all. God bless you all. At kayo man na naandyan, you can be part of us. Lockdown pati bangko. Lockdown ang mga businesses, so ang mga kapatiran natin has no work. Nakukuha niyo ba aking point? Saan ako kumuha ng ibinibili ng rice? Amen po. We ordered rice. I-repack namin yun dito at dadala natin yung mga kapatiran natin. Amen po. So, love one another, help one another, pray for one another. This is what God wants us to do. Nasabi dito sa Ephesians 4:29, okay. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification. Edification sa ikatitibay, that
impart grace to the hearers. Tagalogin natin to, tinan niyo. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikapin na ang pangungusap ninyo'y yung makabubuti at angkop sa ating sitwasyon, sa pagkakataon, upang pakinabangan ng makaririnig. This is what we need to do. Mga minamahal ng Panginoon. Galing sa taas, 8,000. Pagdating sa ibaba, baka 8 pesos na lang. Nangangailangan ito ng ating pagkakaisa. At alam nyo, ako'y saludo sa mga nasa DSWD na mga kapatiran natin. Sinasabi nila sa akin kung anong ginagawa. Ang distribution sa kanila na nga nakasalalay dahil sa corruption. So tulungan natin sila sa panalangin. Amen po. Magkaisa tayo sa binding and loosing at sa panalangin upang matigil itong corruption na ito at pagiging makasarili sa time na katulad ng dinaranas natin ngayon. If you are friend of Jesus, itong ipopromote mo, cooperation, not competition. Yan ang ipopromote. Paano yun? Paano natin gagawin yung cooperation na ito? As to diseases, make a habit of 2 things. To help, or at least, to do no harm. Ganito po yan. Kung ang doktor, wala naman pong magagawa, yung man lang, wag na siyang makapinsala. Amen. Kaya, as to diseases, makaramdaman, make a habit of doing these 2 things. To help, or at least, to do no harm. Kung wala ka namang nagagawa, sa doktor yon. Kung ikaw naman nasa leadership, kung ikaw naman bahagi ng sangay ng gobyerno, kung wala ka namang ginagawa, kung wala ka namang magagawa, at least, huwag ka namang makapinsala. Huwag ka namang mag-attack doon sa mga may ginagawa. Huwag mo namang harangan o hadlangan yung mga may ginagawa. Sa ngalan ng Panginoon, ako'y nakikiusap sa iyo. In Jesus' name, please. In Jesus' name, huwag kang magpatangay sa mga udyok ng pamumulitika sa panahon ngayon. Mahalaga ang bawat oras sa buhay ng bawat tao. Amen ba tayo doon? So Romans 12:18, tinan niyo po ang binabanggit. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Tagalog. Okay. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. James 3:18. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihasik ng taong maibigin sa kapayapaan. So, tayo po, believer tayo ng prinsipe ng kapayapaan. If you are friend of Jesus, ipopromote natin to. You will focus more on reconciliation and not resolution. Ang reconciliation ay may kinalaman sa relationship. Ang resolution, may kinalaman sa issues. If you're a friend of Jesus, pahalagahan mo ang relationship rather than issues. Hindi ka masyadong magiging legalistic. Focus more on reconciliation, not resolution. You will realize, if you're a friend of Jesus, you will realize and you will acknowledge we are of the same team. Nakukuha niyo ba ako? Sabihin mo, magka-team tayo. How could I help you? Paano ba ako makatutulong sa iyo? Hindi natin hahanapan ng butas. Hindi natin hahanapan ng kanyang pagkakamali. Nagigets niyo ba? Applicable ito sa church, maging sa government, maging sa family. Dahil merong issue, natataranta, nagiinit ang ulo, nagkakagalit ang mag-asawa, magtatalo, ang mga anak naboboard. Sasabihin ni tatay, dito tayo, mag-pray tayo. Sabi, pray ng pray, wala naman nangyayari dyan. Magtatalo sila, magkakagalit sila, mag-aaway. I-impose ang authority, magre-rebelde naman ang anak.
Mga minamahal ng Panginoon, in Jesus' name I pray. Acknowledge that we are team. If you believe Jesus, and then ang laging nasa isip mo, how could I help? Paano ko ba matutulungan ang mga kapatid na ito? Paano ko ba matutulungan ang mga kababayan na ito? Paano ko ba matutulungan ang kamanggagawa ko na ito? Instead na siya abalahin natin. Amen po. Guess niyo ako? We are team. Mga minamahal ng Panginoon, nangyari na yan nung una pa. Yung nangyari noon, nangyayari ngayon. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Panahon sa Rome, nakita niyo ba? Kung papaanong si Julius Caesar noong time na yon, kinoconquer niya yung mga lupain. Tapos dahil may politika sa kanila, kung papaanong inabala siya. Nangyari na yan noon. Ang kalaban natin, banyaga, nagkakampi-kampihan ang mga katipunan. Nagigets niyo ba ako? Merong Magdalo. Okay, merong isang grupo naman na pinangungunahan ni Andres Bonifacio, merong isang pinangungunahan naman ni Emilio Aguinaldo. Pero history repeats itself. Iisa ang goal, magkakatim pero nag-aaway. Identify who the real enemy is. Tapos tayo magkakababayan, tayo magkakagobyerno, tayo magkakampi. Ang kalabanin natin yung tunay na kaaway. Amen po ba tayo, mga minamahal ng Panginoon? Why can't we just do that? Alisin muna natin ang personal ambition. Alisin muna natin yan. Alisin muna natin ang politics. Alisin muna natin yan. Sa Philippians 2:4, sabi niyo ba, let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Lagi na lang may catalyst. Nung bibiling ko itong lote na ito, may nagpakita sa akin ito, hindi naman taga-atin, hindi taga-church. Pero mananampalataya ng Panginoon. Sabi niya, Pastor, napakaganda po ng lugar na yan, pero hindi ko nagugustuhan. At saka, naiisip ko, wala naman akong sapat na pananalapi para mabili ko itong lupa na ito. Sabi niya, Pastor, napakaganda po niyan. At alam ko po, hindi imposible kay Lord yan. Ito po, magbibigay ako ng una. Ako na po ang una. Ang nasa number 1 list natin na nagbigay, hindi taga-church. Pero siya umuwi na kay Lord ngayon. Pagpalain nawa siya ng Panginoon, siya at ang kanyang family. Alam niyo ang nangyari? Doon sa seed money, eto. Nangyari ang lahat na ito. May building tayo, may lupa tayo. Nangyari sa biyaya ng Panginoon. Amen ba tayo doon? Palakpakan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating gawain. Amen? Now, eto na naman. Meron na naman nagbigay ng seed money. Sabi niya, Pastor, gusto ko pong maging bahagi at ako po gusto kong tumulong sa mga kapatid natin na nagugutom. Eto, inumpisahan na naman. Nagbigay ng, hindi po ako mayaman, pero eto po, nagbigay. Eto na naman. Bumili na naman tayo ng ilang kabang bigas at atin pong ayusin ito maya-maya lamang. Sa pagkilos ng isa, nagagamitin ng Diyos. Ang Diyos nang bahala magparami. Alam niyo ba, nung pinaupo ng Panginoong Jesucristo yung 5,000 tao? Alam niyo ba yan? Sabi ng mga alagad niya, saan tayo kukuha? Hindi kasya ang 200 denaryo. Sabi ni Jesus, tingnan ninyo kung may dalang pagkain dyan. Ganap kayo. At meron nga isang teenager. may dalang dalawang isda at 5 cebada, 5 loaves of bread. Ang dala nila. Alam niyo yun, ang nakakain doon, 5,000 lang ang nakalista. 5,000 lang ang sinabi. But it could be more. 5,000 lalaki. Meron bang kasamang babae? At pag may lalaki at may babae, may kasama bang anak? So it could be 10,000. 5 loaves, 2 fishes. 10,000 people, 8. Walang imposible kay Lord. With God, all things are possible. Amen po. So let each one of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Tagalogin natin.
Okay. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. So, meaning po, if you are friend of Jesus, kung tayo po ay mananampalataya ni Jesus and we are friend of Jesus, atin pong i-concentrate, magpo-focus po tayo doon sa need. Amen po. Hindi tayo magpo-focus doon sa issues. Amen po. So 2 Corinthians 5:18. Okay. Now, all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. So, ang nais ng Panginoon ay pagkakasundo. Ang nais ng Panginoon ay pagkakaisa. Ang nais ng Panginoon, tayong lahat ay kumilos ng naaayon sa kalooban niya. God says, I never intended for you to have all your needs met by another person. Hindi. Mga minamahal ng Panginoon, hindi natin kayang solusyonan ang pangangailangan. We can only help with the problem, pero hindi solusyon ang ginagawa natin. Tulong ang ginagawa natin, hindi solusyon. Sabi nyo nga, ulitin nyo ngayon, tulong, hindi solusyon. Isa pa, tulong, hindi solusyon. For God says, I never intended for you to have all your needs met by another person. There are some of those like spiritual, emotional needs that only God can meet. Amen ba tayo doon? Yung vacuum na nasa heart ng mga tao, only God. Yung peace, yung love, yung joy, yung righteousness, only God can fill. Now, ang kailangan ng mga tao ay si Jesus. Siya ang, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi sa Acts chapter 4, verse 12, sa silong ng langit, okay, Acts 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Mga minamahal ng Panginoon, alam ko po kayo na mga nakikinig dyan, naniniwala kayo sa Diyos at nananalangin. Nagdadasal din kayo. Pero itinuro na sa atin ni Jesus kung paano ang effective prayer. Sabihin mo na yan, effective prayer. Ang effective prayer ay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Kay Jesucristo lamang, okay, Englishin natin to, Acts 4:12. Nor is there salvation in any other. For is there salvation, nor there is salvation, nor is there salvation in any other. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Sabi ni Jesus sa John, okay, tingnan niyo po, John 16:24. Tingnan mo natin sa verse 23. And in that day, you will ask me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, kaninong name? In my name, in Jesus' name, He will give you. Until now, you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. So when we pray effective prayer, kaninong name? Whose name? Hello, nandiyan po ba kayo? Kaninong name? Oh! Ulitin niyo muna. Kaninong name? Sige, sabihin niyo. Kaninong name? Ulitin niyo yun. Kaninong name? Isa pa. Kaninong name? In Jesus' name. Hindi in Mary's name. Hindi in San Roque's name. Hindi kay St. Peter's name. Punerarya yun St. Peter. Hindi ron. Sabi niya, in Jesus' name. Okay, ulit natin ha. Ulit. And in that day, alam niyo yung that day, it could be perilous time, it could be katulad ng ating day ngayon. Okay? And in that day,
You will ask me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Tagalog. Tagalogin natin to. Okay. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay bibigay ko sa inyo. Kanino hihingi? Kaninong pangalan? Kay Jesus. Verse 24. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Hindi naman kayo nagpe-pray, pero wala kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Ibang pangalan ang tinatawagan po ninyo. Sabi niya, wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Bakit nauso yung sa ibang name? Dinadivert tayo ng kaaway kasi gawa ng sin. Dinadivert tayo na sa iba tayo tumawag. Hello, nandyan pa ba tayo, mga minamahal ng Panginoon? Nandyan pa ba tayo? Hingi ka ng hingi sa Kanya ng favor. Sabi niya, sige na naman po, Mayor. Tulungan po naman ninyo ako, Mayor. Maghintay-hintay lang po kayo. Please naman po, Mayor. Hindi kita mabibigyan. Bakit po naman, Mayor? Binoto po kayo. Talagang hindi kita mabibigyan. Bakit po naman? Janitor po ako Hindi ako ang Mayor. Don't ask the wrong person. Ask the right person. Sino ang binigay ng Diyos na name? Ask the right person. Please, I am not attacking religion. This time, we need to have unity in the faith. Kailangan na magsama-sama ang mga friends ni Jesus. Who are the friends of Jesus? Yung binanggit ko sa inyo, willing to lay down their life para sa mga minamahal ng Diyos. Hindi natatakot sa COVID-19. Hindi natatakot na maging frontliner. Willing sila na ibigay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang mga friends. Those are the friends of Jesus. Hanggang ngayon, verse 23. Okay. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na yon. Tandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Yung dinatnan ng Panginoon ay mga religious people. Yung mga Hudyo, meron silang mga religion. Judaism, may mga religion sila. Pariseo, Essenes, meron silang mga Sadduceo. Pero sabi niya, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Kaninong pangalan? Tinatanong ko po kayo, kaninong pangalan? Sa Panginoong Jesucristo, hindi po ba? Bakit lumaki ka na ibang pangalan ang tinatawag mo? Bakit lumaki ka na sa iba ka nagpe-pray? Hindi ba yun yung malaking question mark? Hindi ba yun yung product ng religion? Ang religion, inililihis ang tao sa faith? Nagigets yung sinasabi ko? Without faith, it is impossible to please God. Because he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Sabi yung word na yun. Diligently seek Him. Sa pa, diligently seek Him. Hello, nandiyo ba kayo? You will not seek anything that you are already seeing. Nasa harap mo na. Kaya mo sinisik because you cannot see. Okay, verse 1. Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ulit-ulit, Tagalogin natin. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin. At naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Yun ang faith. Kailangan hindi mo nakikita kasi pag nakikita mo na, hindi na yun faith. Amen ba tayo doon? Now, verse 2. At kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya kasi naniniwala sila sa hindi nakikita. Okay, verse 3. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita niya.
magkaroon ng liwanag at ang mga bagay na nakita ay mula sa mga hindi nakikita. Verse 4. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel naghandog na mas mabuting hain kay Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Naniwala siya na ang kailangan ihandog niya ay blood. Kailangan manggaling sa mga hayop. Samantalang si Cain, yung mas mahirap ang gusto niya. Sabi niya mo mas mahirap. Ang inihandog niya, bungang kahoy, mga prutas, yun ang inihandog niya. Nire-reject ng God. Nagagalit siya. Pero ang kailangan ng God, para makalapit ka sa Kanya, ay may mamatay. Kaya kinakailangan blood. Kaya ang kay Abel na hain, ang handog niya, ay may dugo. Nagigets yung sinasabi ko. Now, sa verse 5, dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch. Hindi inilipas sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. Ibig sabihin, hindi niya naranasan ang kamatayan. Verse 6, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos, dapat maniwalang siya'y Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga, kanino? Umahanap sa Kanya. So kung nakikita mo na siya, that is not faith. Kaya kung tayo meron Diyos-Diyosan sa bahay para yan naman po pinapaalala lang sa amin na may Diyos. Okay? Kung kinakailangan mo may paalalahanan kay may Diyos, hindi yun faith, hindi yun pananalig. So mali ang paraan. Bakit kailangan kang palalahanan? Dahil maniwala ka na ang Diyos ay Espiritu at kinalulog din ng Diyos ang mga buong puso na naghahanap sa Kanya. Ginagantimpalaan niya. Amen po. Kung meron time na tayo magising ngayon yon, mamulat tayo sa truth na ito. The truth will set us free. Amen po. Yes. To God be the glory. Amen po. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa akin ng boldness. Kaya tinan nyo, how do you turn to Jesus? Yun ang question. How can one turn to Jesus? Huwag tayo sa problem. Doon tayo sa solution. Si Jesus. Siya ang solution. Sabi sa John 14:27, peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kaya nung tanggapin ninyo si Jesus kanina, yung sinabi niyo, Lord, I receive you as my Lord and my Savior, nung tanggapin ninyo siya, now you belong to Jesus. Now you belong to the Prince of Peace. Now you have peace in your heart. You have the gift of peace in your heart. Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amen po. Colossians 3:15. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Tayong lahat ay katawan ni Kristo. We are team, guys. You belong to one team. We are believers of Jesus. Tagalogin natin to. Okay. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat kaloob ninyo, regalo ni Christ yung peace. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat. Ganyan lagi. Amen po. What do you want to be remembered for? Tinatanong ko po kayo. What do you want people to write on your tombstone, yung sa inyong lapida? Maglilingkod sana. Inabot. Anong gusto niyong isulat doon? Okay? Are you peacemaker or troublemaker? Nakukuha niyo ba ang aking point, mga minamahal ng Panginoon? Ano ikaw? What do you carry in your body? Peace and hope o fear?
Peace or fear? Nakikita niyo yung aking point? Siniyar ko na sa inyo yung nakaraang linggo. Tingnan niyo mga questions. What holds our future in COVID-19 pandemic? What holds our future in this COVID-19? When will this end? Saan ito matatapos? Tingnan niyo mga question about economy. What is the future of economy? How about my job? Meron pa kaya akong job pagkatapos nito? Yan ang mga question ng mga tao. How about my children? How about the food supply? Ang mga tao, ang tawag dyan, worry. Because future ang pinag-uusapan natin. But you know what? I have a good news for you. God holds the future. Sa Isaiah 46:10, balik ulit tayo, declaring the end from the beginning and from ancient time, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Pagdating ng time, mga minamahal ng Panginoon, to God be the glory for all the things that He has done. The glory belongs to Him. All the honor belongs to Him. To God be the glory. Hallelujah. Tanggapin niyo po ang kapayapaan na ito mula sa Panginoon. And now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. Magkita-kita po tayo muli sa ibang pagkakataon. Alam kong lagi kayo nag-aabang. God bless you all. To God be the glory.